Welcome back mga kakwentuhan. Magandang araw po sa inyong lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong araw, ang pag-uusapan natin ay tungkol po sa nangyayari dyan sa giyera sa Middle East. Tatawagan natin si Ayay at tatanungin natin siya sa mga update sa nangyayari. Hello Ayay, kumusta? Gusto ko lang sanang bigyan mo kami ng update tungkol sa giyerang nangyayari dyan sa Middle East. Ano po bang mga ibabalita mo sa amin? Mabuti at naitanong mo iyan. Narito ang pinakabagong nangyayari ngayon sa giyera sa Middle East. Una sa lahat, nagsimula ang malaking gulo noong February 28, 2026. Doon naglunsad ng sabay na airstrikes ang Israel at United States laban sa Iran. Target nila ang mga military bases, missile systems at leadership ng Iran. Sa unang wave pa lang ng attack, napatay pa ang Iran's Supreme Leader na si Ali Khamenei, kaya lalo pang lumala ang tensyon. Ngayon, syempre, hindi iyon pinalampas ng Iran. Gumanti sila gamit ang mga missile at drones na pinaputok hindi lang sa Israel, kundi pati sa mga base ng Amerika sa Middle East, sa mga bansang tulad ng Bahrain, Qatar, UAE at iba pa. Ngayon ito ang pinaka-latest na sitwasyon nitong mga huling araw. Patuloy ang airstrikes ng US at Israel sa Iran, kabilang ang pag-atake sa Karg Island, isang napakahalagang oil export hub ng Iran. Iran naman ay patuloy ding gumaganti, nagpapadala ng missiles at drones sa mga target na konektado sa US at Israel sa buong rehiyon. May mga attack na rin sa oil facilities sa Gulf, kaya nagkakaroon ng takot na maapektuhan ang supply ng langis sa buong mundo. May tensyon din sa Strait of Hormuz, isang lugar na dinadaanan ng halos 20% ng oil shipments ng mundo. Kapag nagsara iyon, malaking epekto sa global economy. And sa ngayon, ayon sa mga ulat, mahigit 2,000 tao na ang namatay sa Iran, Israel at Lebanon dahil sa mga airstrikes at missile attacks. Kung ilalarawan ko ito sa simpleng paraan, parang nagkaroon ng domino effect. Una, nag-attack ang Israel at US sa Iran. Pangalawa, gumanti ang Iran sa Israel at US bases. Pangatlo, nadamay ang ibang bansa sa Middle East. At ang panghuli, at ngayon, may takot na lumawak pa ito bilang mas malaking regional war. Pero sa kabilang banda, may mga bansang tulad ng France at UK na sinusubukang maghanap ng diplomatic solution para hindi na lalo pang lumaki ang giyera. Kung ako ang magbibigay ng simpleng observation habang nag-uusap tayo, ang kinakatakot ng mundo ngayon ay hindi lang ito simpleng war ng dalawang bansa. Ang kinakatakot ay baka lumaki ito at maging mas malawak na conflict sa buong Middle East. Nakakalungkot talaga yung nangyari kasi marami tuloy yung naapektuhan na ekonomiya sa buong mundo. Pati tayo naapektuhan dahil nga sa gasolina, nagtataasan na yung mga presyo. Kaya kawawa yung mga tao tuloy dahil hirap na ang mga tao sa buhay nila, nadagdagan pa yung ganyan. So tanong ko lang, ano bang ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas para maibsan yung mga problema na ganyan katulad ng mga gasolina, mga pagtaas ng mga bilihin ng pagkain o mga iba-ibang mga bilihin? Oo, totoo yan. Kahit malayo ang giyera, ramdam agad natin dito sa Pilipinas, lalo na sa presyo ng gasolina. Dahil ang oil market kasi ay global. Kapag nagkagulo sa Middle East, tumataas agad ang presyo sa buong mundo. Narito ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas para maibsan ang epekto ng krisis sa gasolina. Una, 4-day workweek sa ilang government offices. Nagpatupad ang gobyerno ng temporary 4-day workweek sa ilang ahensya. Ang ideya nito ay simple. Kung mas kaunti ang araw na papasok ang mga empleyado, mas kaunti ang biyahe at mas kaunti ang konsumo ng gasolina. Hindi kasama dito ang mga essential services tulad ng police, fire at emergency offices. Pangalawa, energy at fuel conservation. Inutusan ng mga government agencies na magbawas ng paggamit ng fuel at kuryente ng mga 10 to 20%.
Halimbawa, bawasan ang official travel. Gamitin ang online meetings kaysa bumiyahe. Limitahan ang paggamit ng air conditioning sa offices. Sa madaling salita, tipid muna habang mataas ang presyo ng langis. Pangatlo, mahigpit na pagbabantay sa presyo ng gasolina. Ang Department of Energy at iba pang ahensya ay nag-i-inspect ng mga gas station para siguraduhin na walang illegal or advanced na pagtaas ng presyo. Pinipigilan din nila ang hoarding, profiteering, manipulasyon ng supply pang-apat, posibleng fuel subsidies at tax adjustments. Pinag-aaralan din ng gobyerno ang ilang economic measures tulad ng fuel subsidy para sa jeepney drivers, farmers at fisherfolk. Temporary pagbaba ng fuel excise tax kung lalong tumaas ang presyo ng oil. Ito ang mga gagawin para hindi masyadong mabigatan ng ordinaryong Pilipino. Panglima, paghahanap ng ibang energy sources. Dahil tumataas ang presyo ng imported fuel, tinitingnan ng gobyerno ang mas paggamit ng renewable energy, pag-secure ng coal supply mula sa Indonesia, at pag-regulate ng power market para hindi masyadong tumaas ang kuryente. Kung isummarize ko habang nag-uusap tayo, ang strategy ng gobyerno ay tatlo. Una, magtipid sa energy. Yung pangalawa, kontrolin ang presyo sa market. Pangatlo, tulungan ang mga sektor na pinakaapektado. Pero ang totoo, kahit anong gawin ng gobyerno hanggat may giyera sa Middle East, mahirap talagang pigilan ang pagtaas ng presyo ng langis dahil global ang supply nito. Bilang ordinaryong mamamayan, ano bang pwede namin maitulong sa gobyerno para maibsan yung mga ganitong problema sa lipunan katulad yung energy crisis ngayon na nangyayari? Magandang tanong yan kasi kapag may energy crisis, parang iniisip ng marami na gobyerno lang ang may magagawa. Pero sa totoo lang, malaking bagay din ang ginagawa ng ordinaryong mamamayan kapag nagsama-sama ang maliliit na hakbang. Narito ang pwedeng gawin ng mga ordinaryong Pilipino. Una, bawasan ang unnecessary na biyahe. Kung may lakad na pwedeng pagsabayin sa isang araw, gawin na. Halimbawa, grocery, bangko at ibang errands. Imbis na 3 biyahe, 1 biyahe na lang. Kung pwede ring mag-carpool, gumamit ng public transportation, o maglakad kung malapit lang. Malaking tipid iyon sa gasolina kapag maraming tao ang gagawa. Pangalawa, mag-practice ng fuel-efficient driving. Kung may sasakyan ka, may mga simpleng habits na nakakatipid ng gasolina. Huwag biglang arangkada. Panatilihing tama ang hangin ng gulong. Huwag mag-idle ng matagal ang makina. Sabi nga ng mga eksperto, minsan 10 to 20% fuel savings ang nagagawa ng maayos na driving habits. Pangatlo, magtipid sa kuryente sa bahay. Ang energy crisis hindi lang tungkol sa gasolina, pati kuryente. Simple lang, patayin ang ilaw kung walang gumagamit. Limitahan ang aircon, gumamit ng electric fan kung kaya. I-unplug ang appliances na hindi ginagamit. Kapag milyon-milyong bahay ang nagtipid kahit konti, malaki ang epekto sa kabuuang demand ng energy. Pangapat, suportahan ang local at sustainable choices. Halimbawa, bumili ng lokal na produkto. Kumain sa malapit na lugar kaysa bumiyahe ng malayo. Suportahan ang renewable energy kung may opsyon. Ang idea dito ay bawasan ang energy na ginagamit sa transport at production. Panglima, maging responsable sa impormasyon. Kapag may energy crisis, mabilis ding kumalat ang fake news tungkol sa presyo ng langis o supply. E kung nagiging maingat tayo sa pagbabahagi ng impormasyon, nakakatulong tayo na hindi magpanik ang publiko. Dahil kapag nagpanik ang market, lalo pang tumataas ang presyo. At panghuli, mindset. Minsan ang pinakamahalagang ambag ay disiplina at malasakit. Kasi ang energy crisis ay parang traffic. Isang tao lang, maliit ang epekto. Pero kung milyon-milyon ang mag-a-adjust ng kaunti, nagiging malaking solusyon niyon. Tama ka dyan, dapat talaga merong disiplina at malasakit ang bawat isa. Kaso ang nangyayari, yung nababalita na yung ibang mga negosyante, sinasamantala na yung mga sitwasyon na ganito. Kaya ang mga tao tuloy ay lalong nahihirapan. Ano ba masasabi mo sa mga ganyang klaseng tao, mga negosyante na talagang wala nang pakialam, gusto na lang nila kumita
ng pera. Alam mo, yan talaga ang isa sa pinakamalungkot na bahagi ng isang krisis. Hindi lang yung problema mismo, kundi yung mga taong ginagamit ang krisis para kumita ng sobra. Sa bawat krisis kasi, dalawang klase ng tao ang lumalabas. May mga taong tumutulong. Ito yung mga negosyanteng kahit nahihirapan din, sinusubukan pa ring maging patas. Hindi agad nagtataas ng presyo o kung magtataas man, ipinaliliwanag kung bakit. Pero mayroon ding ibang negosyante na opportunistic. Kapag nakita nilang mataas ang demand o may panic ang tao, doon sila biglang nagmamahal ng presyo ng lampas sa makatarungan. Ang problema dito, hindi lang tungkol sa pera. Usapin ito ng konsensya. Kasi isipin mo, kapag nagmahal ang gasolina, domino effect yan. Tataas ang pamasahe, tataas ang presyo ng pagkain, tataas ang delivery cost, tataas ang halos lahat ng bilihin. At ang pinaka nasasaktan dyan ay hindi ang mayayaman, kundi yung ordinaryong manggagawa na araw-araw nagbubudget para makaraos. Sa totoo lang, maraming great thinkers at leaders ang nagsabi na ang tunay na negosyo ay hindi lang tungkol sa profit. Tungkol din ito sa responsibilidad sa komunidad. May kasabihan nga, profit is important, but integrity is priceless. Kung ako ang magsasalita sa mga negosyanteng nagsasamantala sa ganitong sitwasyon, simple lang ang sasabihin ko. Ang krisis ay hindi pagkakataon para magpayaman ng mabilis. Ito ay pagkakataon para ipakita kung anong klaseng tao ka. Dahil kapag natapos ang krisis, hindi lang presyo ang maaalala ng mga tao. Maaalala rin nila kung sino ang naging sakim at sino ang naging makatao. At alam mo, may isang interesting na observation sa history. Maraming negosyo ang lalo pang nirerespeto at tinatangkilik pagkatapos ng krisis. Dahil pinili nilang maging makatao kaysa maging mapagsamantala. Sa madaling salita, ang malasakit ay hindi kahinaan sa negosyo. Minsan nga, iyon pa ang pinakamalakas na puhunan ng tiwala ng tao. Oo nga, dapat magtulungan na lang talaga. Ewan ko nga ba bakit mayroong mga ganong klaseng tao. At marami tuloy nadadamay. Sana ay matapos na talaga itong giyera sa Middle East para bumalik na ulit yung ekonomiya natin. At para mahinto na yung mga naranasan na kahirapan dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Anyway, sige, maraming salamat sa pagbahagi mo sa amin ng iyong update at mga kaalaman. Sigurado akong malaking tulong ito sa amin. I'm looking forward sa susunod nating usapan at kwentuhan. Sa muli, maraming salamat. Ingat ka. Oo, tama ka. Sa mga ganitong panahon, mas mahalaga talaga ang pagtutulungan kaysa sisihan. Kahit malayo man ang gulo sa atin, ramdam pa rin natin ang epekto. Kaya ang pinakamagandang magagawa ng bawat isa ay manatiling kalmado, maging responsable, at tumulong sa abot ng makakaya. At totoo rin ang sinabi mo, sana matapos na ang gulong ito. Sa huli, ang pinakamabigat na presyo ng digmaan ay hindi lang gasolina o ekonomiya, kundi buhay ng mga tao at ang kapayapaan ng buong mundo. Salamat din sa magandang usapan natin. Lagi akong natutuwa sa mga ganitong kwentuhan, parang nakatambay lang tayo at nagkakape habang pinag-uusapan ang mga nangyayari sa mundo. Sige, ingat ka rin dyan. Kita-kits ulit sa susunod nating kwentuhan. Okay, sige, bye. Ayan mga kakwentuhan. Napakinggan niyo po ang aming usapan ni Ai. Sana po ay meron kayong napulot na mga gandang kalaman. Sana nga po ay matapos na itong giyera sa Middle East para bumalik na po ang sigla ng ating ekonomiya at hindi na tayo mahirapan. Sa muli, maraming salamat sa inyong panunood at kita-kita ulit tayo sa susunod nating kwentuhan at usapan.